So, ayan, mga ka-OFW. So, mga ka-OFW, planning tayo. Mga ka-OFW, nasa planning tayo ngayon, no? So, kung nakikita nyo, itong ating ito. Diba, sinabi ko sa inyo, ito lahat yung naipon ko sa aking mga ginawang experiment. Parang experiment ko na rin. Pero talagang in-experiment ko talaga. Para kabisado ko lahat yung galawan pag ako nag-a-apply ng abroad, no? Pero ito, sa pagiging isang truck driver. Pero, the same lang rin ito kahit anong klaseng trabaho abroad na applyan nyo. Siyempre, kung ano yung in-applyan nyo trabaho sa abroad, yun din ang hahanapin sa inyong mga certification at mga training certificate, no? Or company certificate, mga ganon. Tapos, ganito. Siyempre, nandun na tayo sa inyong mga COE at mga OFW information sheet, nakuha nyo na. So doon naman tayo sa mga hindi pa nag-abroad, no? Sa mga hindi pa nakapag-abroad, local work pa lang, ano? Ito naman yung gagawin nyo. Ito yung ginawa ko nung ako ay pumunta papuntang Brunei. No. Ako noon ay nasa tanker, no? So hindi ako muna resign sa aking trabaho. So sasabihin ko sa inyo kung saan ako noon, kasi nung una kong trabaho ay nasa Buisen, sa Coastal Bay, nagkakakot ako. Yun yung pinakauna kong truck driver, no? Trailer driver na ako doon. Lumipat ako sa Simju kay boss Hermoines, no? So sa Simju, XP ako dyan ng Shell sa Pandakan at saka sa Tabangao, no? So anong year pa yan, napakatagal na. Ayan, Pandakan yun, wala na, tinanggal na ni presidente, yung dating presidente si Iraq, no? So ngayon, sasabihin ko sa inyo, kung kayo ay bago pa lang sa pag-apply abroad, ito ang inyong ilagay sa inyong ulo ng headline ng inyong mga resume. Siyempre, bago kayo gumawa ng isang magandang resume, ito ang uunahin nyong kunin. Tandaan nyo una nyong kunin is number 1, passport, di ba? So, hindi ka naman makakakuha ng passport kung wala kang valid IDs. Ano ba yung valid IDs na kailangan mo? Siyempre, yung driver license mo. Driver license. At saka yung NBI na rin, no? So, kailangan mo passport, number 1. Kunin mo. So, yung mga kailangan mo sa pag-passporting ay yun din yung gagamitin mo bandang huli sa pag-apply or i-renew mo. Katulad ng NBI, license, medical mo, at mga COE mo, at is Pag-ibig PhilHealth. Tandaan nyo, pag kayo mag-a-apply ng trabaho sa atin sa Pilipinas sa local, wag kayong papayag na walang hulog ang is Pag-ibig PhilHealth nyo, kasi mandatory yan, no? Dapat na mayroon. Kahit ano pang trabaho yan. Even yan ay katulong lamang sa bahay, ay dapat may hulog ang is Pag-ibig PhilHealth. Okay? So ngayon, sinasabi ko ito para ito yung unahin nyo. Kasi mahirap magsimula nang wala kayong valid na papers katulad nito. Siyempre, yung passport, napakatagal din hintayin yan, buwan yan. So, dapat mayroon kayong passport. Tapos, yung NBI nyo, mayroon na rin para i-renew nyo na lang. License, dapat yung license nyo. Kung yung driver ang ina-applyan nyo, driver license, no?
kung HA o heavy equipment na operator ang inyong ino-applyan, mga bulldozer, backhoe, pison, kailangan mayroon kayo ring license number 8. Dapat kung ako sa inyo, kung marunong kayo rin lang sa heavy equipment, kumuha ng lisensya, i-1, 2, 3, 8 nyo na. Okay? Yung medical health nyo, napakahalaga niyan. Kung ako sa inyo, no, bago kayo talaga kuha ng passport, siguraduhin nyo na muna yung sarili nyo na makakapasa kayo sa medical health kasi napakasayang talaga na kumuha ng passport tapos hindi nyo gagamit. Okay? Ngayon, kung alam nyo sa sarili nyo na pasado yung health nyo, magiging fit to work kayo, tapos tignan nyo ulit, balikan nyo yung COE nyo kung tugma doon sa mga SS Pag-ibig PhilHealth nyo. Okay? Huwag nyong kakalimutan din na humingi ng mga certificate sa mga training and seminar ninyo. Training, kahit anong training pa yan, seminars, kahit anong seminar pa yan. Okay? Pwede nyo ilagay sa inyong resume. Okay? Bandang uli, ipapakita ko rin or sasabihin ko rin sa inyo kung paano pagkakasunod-sunod ng mga resume ko na ibinigay ko sa aking pag-apply sa Brunei, ng paulit-ulit sa Brunei, tapos sa Canada at Europe. Okay? Ngayon, pag mayroon ka na nitong passport, NBI, license, medical at saka COE mo, pumunta ka sa POE pa rin or doon sa POE para kasi yun yung aking sigurado ako doon, na legit yun, walang ka-scam. Tignan mo pa rin doon sa kanilang billboard na malaki, screen TV nila, kung alin yung mga bansa na offer at kung anong agency ang kanilang hawak. So nakalagay naman doon kung legit or anong kanilang file number, mga ganon. Basta kung alin lang yung nakalagay doon na agency, sure po yun na legit. Walang scam doon dahil pwede kang magreklamo mismo doon sa PUA kung mayroon ka mang naging problema sa agency na yun. Okay? Ayan, yung pinakauna. Kung first timer mo mag-abroad, yan yung unahin mong kunin, passport, NBI license mo, pag driver at saka mga HC operator, heavy equipment operator. Medical health, kailangan siguraduhin mo yung sarili mo. Okay? Mga COE at Pag-ibig PhilHealth, kailangan mayroong hulog yung mga trabaho mo dati. Tandaan, 3 years consecutive na trabaho, COE mo, certificate of employer mo ay dapat kumare yung 3 employer mo na COE mo, tagi 1 taon, napakaganda. Pero mas maganda, sa isang employer lang, 3 years ka. Bibigyan ka ng certification na 3 years. Pero dapat sure ball na may hulog yung 3 years mo ng SSS Pag-ibig PhilHealth para wala ka ng mahirap na paliwanag sa agency. Once na may hulog yung SSS Pag-ibig PhilHealth mo, kunin mo ngayon doon sa SSS office kung na malapit sa'yo yung SSS record mo, tapos punta ka ng Pag-ibig, yung Pag-ibig record mo at record mo, kung maaari, may hulog din, tapos kunin mo lahat yung record mo para mayroon kang ebidensya or hindi ka na tatanungin pa ng napakahaba-habang tanong. Kasi ando na makikita yung information mo, Pag-ibig information mo. Basta yung malapit sa iyo dyan na SS Pag-ibig at PhilHealth na opisina, puntahan mo at kumuha ka ng record para sabay-sabay mong ipasa, no? Isang COE, SSS Pag-ibig PhilHealth, isang COE. Naku, napakaganda kung 1 o 2, 3 COE lang yung ibigay mo, hanggang 3 lang para wala nang pahirapan pa. Kung sa isang COE, 3 years ka, tapos 2 years, di ba, napakadali. Kahit anong trabaho yan, kung first timer ka, yun lang yung kailangan mo. Okay? Passport, NBI, license, medical mo, kailangan surein mo at COE mo. Tapos, lahat ng mga
trabaho mo, mayroong hulog ng ISIS Pag-ibig PhilHealth. Okay, wala na. Hanggang doon lang. Ito yung pinaka-basic at pinaka-sure ball na gagawin mo pag first time kang mag-apply abroad. Okay? Hanggang sa muli, no? Ang aking masasabi, sundan nyo lang ito. Ito yung first timer na pupunta ng abroad. Ito yung sinasabi ko ngayon. Okay? Pag first timer ka, yan yung kailangan mong kunin. Mga tracker muli, nagsasabi kung saan ka at doon ka masaya, doon ka.